Why some people get poor? Bakit naman ang mga anak ng Diyos, kung sino pa yung mga anak ng Diyos, na sinabing God-chosen people, na may mga pangako sa atin ng Panginoon, ay hindi rin natin nakikita, karamihan pa rin ay naghihikaos pa rin sa buhay. Amen po ba? Amen. Now, don't you know that this is the instrument of the devil to hold you, para hawakan kayo? Ayaw niya kasi tayong i-release. Amen. Ngayon, the devil is out there always to hold us, para manatili tayo sa kanyang territory. But glory to God, hallelujah, we are freed already. Malaya na tayo. Di ba may kanta tayo, I'm free? He conquered death, and now I'm free. Amen. Kapag ang tao ay malaya na, pagkatapos you are not aware na ikaw ay malaya na, parang nakakulong ka pa rin. Amen. Amen po ba? Amen. Malaya ka na, pero you're not aware na malaya ka na, parang nakakulong ka pa rin. Now, the message tonight, especially to this year 2013, and let's forget 2012. Ang maganda lamang po sa nakaraan, may sasabihin ako sa inyo, isa lamang ang maganda sa nakaraan, lesson. Amen. Because it's not good to make the same mistakes dito sa darating na pagsinig year. If you make mistakes this 2012, it would be a lesson. Amen po ba? Amen. Minsan nakakalungkot na kapag ang tao magkikwento. Hoy, alam mo noon, ang ikikwento niya, sa ganito ako nakatira, ganito kami noon, lahat nakukuha namin, ganito, kompleto kami sa sakyan, may negosyo ako, pagkatapos ngayon, ganito na yung buhay ko. Para bang nakakalungkot, di ba? Pero glory to God, these things are happening, but meron pong ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi niya ito binabawi. Amen. Bakit nawala natin? Kasi meron pong nag-snatch sa atin, now it's time to bring it back to us. Amen. Sino po rito yung nakawala ng malaking blessing? Amen. Huwag po tayo maiiyak. Amen. O yan, tataas. Amen. Yung nakawala tayo ng maraming blessing, it's time for us na maibalik itong blessing na ito na nawala sa atin. Hindi po ang Panginoon ang kumuha nito. Amen. Deuteronomy chapter 8. Hallelujah. Are you there? Amen. Okay. Deuteronomy chapter 8, verse 18. I want you to look up verse 18. And I want you to underline this. And you shall remember the Lord your God. Pag sinabi pong remember, acknowledge. You shall acknowledge the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Amen? Amen. Hindi po ba kayo excited doon? Amen. Sa binasa natin na yon? Amen. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, Amen. that He may establish His covenant, which He swore to your father, as it is this day. Amen. Let's all pray. Father in heaven, thank you for your word. Holy Spirit, thank you for the knowledge and wisdom. Thank you for the revelation. Father God, tonight we come to you to offer ourselves. We come to you with the petitions in our heart. You said in your word, whatever we desire, if we ask this in your name, and it is in accordance to your will, the Father in heaven will give it to us. Father, we are your children. Father, we are the chosen generation in which the blood of Jesus was shed. Tonight, Lord God, liberate us from the bondages, Lord God, of sin and from the bondages of the things that we don't know. Open thy heart, open thy mind, and let every spirit and every soul rejoices tonight. For this is your plan for us to get wealth. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And everybody says, Amen. Amen and amen and amen. Pakibati mo yung katabi mo. Amen. Batiin natin. Sabihin niyo, kumusta ka? Hallelujah. Amen po ba? Praise God. And you shall remember the Lord your God. Acknowledge. In everything po, acknowledge. Kikilalanin natin. At sasabihin natin, Lord, ikaw lamang. Amen po ba? Amen. For it is He who gives you the power to get wealth. Siya
ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para tayo po ay makakuha ng mga pagpapala. Amen po ba? So makikita po natin, at dito po meron siyang pinangako, which is swore to your father as it is this day. So may ibig sabihin ng Panginoon, yung ipinangako niya kay Abraham, sabi niya, as it is today. So today, nangangako rin ang Diyos sa atin. Amen. Ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon, changes not. Amen. It's still the same. Amen. Ang Panginoon po pinaglilingkuran natin ay hindi siya pabago-bago at hindi siya nagbabago. Amen. Hihimayin po natin ito. Number one, God gives us the power to get wealth. So kung binigyan niya sa tayo ng kapangyarihan para makakuha ng mga pagpapala o kayamanan, amen po ba? Amen. The Father will not give us the power of getting wealth if it is not His will. Amen. So kalooban po ng Panginoon na managana ang bawat anak niya. Amen. Hello? Amen. Ito po sinasabi ko sa inyo, kalooban ng Diyos na managana ang bawat lingkod niya kasi kung hindi niya ito kalooban, dapat hindi siya magbibigay ng kapangyarihan. Amen. Sabi niya, remember, the Lord thy God, it is He who gives you the power to get wealth. Amen. Kung liliwanagin po natin, siya po ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para makagather ng mga pagpapala. So ibig sabihin, ito ang kalooban niya. Amen. Amen po ba? This is the will of God. Huwag natin gagayahin yung ibang tao na palibasa yung salita ng Panginoon ay hindi nagmamanifest sa kanilang buhay. Sasabihin nila, Pastor, spiritual lang yan, Pastor. Spiritual lang yan, na kailangan yung spirito natin ay umaman tayo. Hindi ko nabasa sa Bible yun. Na kailangan yung spirit natin ay umaman. Ang nabasa ko sa Biblia, kailangan yung pananampalataya natin lumaki. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi sabi ng Panginoon, kapag mayroon kayong pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, ibig sabihin, kasi po yung mustasa pag tinanim, ito po yung lumalaki. Pinakamalaki sa lahat ng mga gulay. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, dapat magsisimulang maliit, gabutin, ngunit ito yung lumalaki. Amen. At isa pa po, kung tayo mag-iipon talaga ng mga kayamanan sa langit at hindi dito sa lupa, amen po ba? At ikaw ay mananatiling broke dito sa lupa, sa langit naman ay mayaman ka, sasabihin nila, ano mo pa yung pera mo pagdating mo sa langit? Sa langit wala na po tayong bibilhin. Amen. Wala na, hindi na natin kailangan ng Meralco kasi patuloy ang liwanag doon. Ang magliliwanag sa atin ay yung glory ni Lord. Amen. Hindi rin natin kailangan ng air conditioning kasi hindi naman po tayo natutustas sa apoy doon. Amen. Lalong higit sa lahat, hindi natin kailangan ng physical na pagkain kasi pagdating sa heaven, no sorrow, no pain. Amen. Kapag no pain, no hunger. Amen. Amen po ba? Amen. No sorrow, wala nang kalungkutan. So we're gonna use your money in heaven. The money will be used here on earth because we are living here on earth. Amen. Pero makita po natin is in accordance to the will of God. Amen. It is the will of God to prosper us. Willing pa talaga ang Panginoon. Kasi iba sasabihin nila, Pastor, kasi yan sa Old Testament. Yan. Tignan natin sa New Testament kung willing talaga si Lord. Di ba? Punta po tayo sa Ephesians 3:20. Bakit po labas na labas ng mga tao? Ha? Amen? Ephesians 3:20. Amen. Kung titignan po natin yung Ephesians 3:20, praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay. Now to Him who is able to do exceedingly and abundantly above all what we ask or think. So ang Panginoon po ay willing. Ito po sa New Testament era tayo dito. Sabi dito, sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. So kalooban ng Panginoon na tayo ay pasaganahin din niya higit pa sa ating hinihingi, inaakala at iniisip. Amen. Amen po ba? Amen. Ito pinalansi ko lang po yung Old Testament at saka New Testament. That God is willing to bless us. Amen. Itong ginawa nating listahan, willing ba si Lord na mabayaran mo ito? The answer is Amen. Amen. Yes, He is willing. Amen. Willing ba si Lord na may bigay sa iyo yung mga desire ng puso? The answer is yes. Amen. God is willing. Amen po ba? Amen. Kasi ito po yung dahilan, kaya ang ating Panginoon, isa sa mga dahilan na ipinanganak siya sa sabsaban. Amen. According to 2 Corinthians 8:9,
nakalagay doon sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, siya na mahirap, ay na mayaman, ay naghirap, upang ikaw na mahirap, ay yumaman. Amen po ba? Amen. So, without God's permission, wealth cannot be acquired. Kasi sabi niya, remember, it is the Lord your God who gives you the power to get wealth. Wealth cannot be acquired without God's permission. Hindi po tayo po pwedeng yumaman at pagpalain kung ito'y hindi pa pahintulutan ng Diyos. Amen ba? Amen. We need God's permission. Kapag ikay nagtatrabaho, amen po ba? At ikay nasa Panginoon, nasasanctify ni Lord yung trabaho mo because of the tithes and offering that you're giving to Him. Amen. Yung monetary mo na nasasanctify, and God will always promote you sa trabaho mo. Magsisimula kang mababa, mamaya nasa taas ka na. Because God is a God of promotion. Wealth can never be acquired without God's permission. Kaya nga po, kung ano yung mga tinatamasa natin ngayon, yan po ay ibinigay ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Praise God. Now, let's talk about power. It is He who gives you the power to get wealth. We cannot get wealth without power. Amen. Ito po yung pinaka-instrument natin. Parang mangingisda. Ang mangingisda, kailangan niya ng lambat. Amen. Kung di po kayo makakita ng mangingisda, di gumagamit ng lambat, nagamit po sila ng lambat. Ito yung pinaka-instrument nila sa panghuli ng isda. Tayo naman po, ang instrument natin na ibinigay ng Panginoon ay yung kapangyarihan. Kapangyarihan ng banal na Espiritu. Remember, it is the Lord your God who gives you the power to get wealth. Without the permission of God, you can never get wealth. Without the permission of God, you can never get power. Amen. Ang kapangyarihan po, ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ay ang Diyos. Amen ba? Amen. Let's talk about power. Ano itong kapangyarihan na ito, Pastor? 19. Luke 10:19. Hallelujah. Are you there? Amen. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions. Luke 10:19. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions. Sabi ni Jesus, kung tatalagulugin natin, kayo'y binibigyan ko ng kapangyarihan na tumapak sa mga alakdan at sa mga ulupong. Amen. Amen. So, ibig sabihin, ito po yung kapangyarihan ng isang mananampalataya na tumapak sa mga ulupong, alakdan, at overall the power of the enemy. And nothing shall by enemies hurt you. This is power. Sabi ng Panginoon, binibigyan ko kayo ng karapatan na tumapak sa kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas, sa kapangyarihan ni Lucifer, na kayo'y hindi maano. Amen po ba? Amen. Tingnan kasi natin, bakit binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos? Bakit binigyan niya tayo ng kapangyarihan? Kasi po, titignan po natin yung purpose ng Diyos at saka yung purpose ng demonyo. Napakasimple po. If you want to open your Bible to John chapter 10, verse 10. Ito po, makikita natin dito, dalawa pong purpose ito. Una, yung purpose ng devil. John 10:10a. Sabi, the devil cometh not but to kill, to steal, and to destroy. So, ang diablo daw ay naparito para siya ay pumuksa. Amen? To steal, magnakaw, to kill, pumatay, and to destroy, manira. Amen po ba? Hello? Amen. Gusto niya masira yung kalusugan mo para hindi ka na makapagtrabaho. Amen. Gusto lang nakawin niya yung mga pagpapala natin. Gusto niyang sirain tayo, sirain ang bawat pamilya, sirain ang bawat relasyon, sirain niya ang maganda. Ito po yung purpose ng kaaway. Kaya nga po, kapag may kasama tayo sa church, na ang ginawa ay imbis na buhay ng church, ang ginagawa ay sinisira ang church, masasabi natin, kapatid, hindi ka kampon ng Diyos, kundi kay kampon ng kadiliman. Kasi winawasak mo yung gawain ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. The devil cometh not but to kill, to steal, and to destroy.
Pag mayroon kayong kaibigan, tinuturing ninyong matalik ninyong kaibigan, ngunit ang tinuturo niya sa inyo ay yung mga bagay na hindi nakakalugod at nakakasira pa sa katawan, hindi totoong kaibigan yan. Amen. Kaibigan po natin, titignan natin, saan ba tayo dinadala nito? Dati nung nasa word tayo, kung saan tayo dinadala ng mga kaibigan natin. Now it's our turn, dadalhin sila sa church. Amen. Amen po ba? Hindi ba hirap dalhin? Amen. Samantalang nung araw, kapag gimmick ka ng usapan, o kung ano lang, isang text lang. Amen. Ika, lakad tayo, gimmick tayo. Amen. Saan? Punta tayo doon sa Eastwood. O, bibis ako, nanginginig ba yan? Amen ba? Amen. Eh, yan mo ngayon, sama ka naman sa church. Pasensya ka na, busy ako. Dami mong nabata eh. Susunod na lang, next time na lang. Amen ba? Amen. Mga kaibigan po natin, dapat dinadala natin sa Panginoon. The devil cometh not but to kill, to steal, and to destroy. Hindi totoo rin ang isang kaibigan na pagpapayuhan ka niya, nasisirain ang relasyon ninyo. Amen. Lalo na yung mag-asawa kayo, tapos sisirain ng kaibigan ninyo, relasyon ninyo mag-asawa. Amen. Kung ano-anong sinasabi niya sa kabila, pag nakatalikod ka kung ano-ano rin sinasabi niya sa kabila, pinagsasabog kayo. Amen po ba? Yan po ay kampun ng kadiliman because the devil cometh not to kill, to steal, and to destroy. In our finances, there is also the devil that destroy the finances that we have. Amen po ba? Amen. So makita po natin, but the purpose of God in John 10:10b, sabi ni Jesus, I came to give you life and have it more abundantly. So ang gusto ng Panginoon ay bigyan ka ng buhay. Hello? Amen. Pag broke ka, buhay ba yun? Amen. Buhay din, kaya lang one-fourth. Sabi ni Jesus, I came to give you life and have it more abundantly. Gusto kasi ng Panginoon, the will of God is to prosper you more. Amen. The more that we come to Him and God starts to prosper us, He wants more. Kaya sinabi ka sa Biblia, siya siksik, liklik, at umaapaw magpala. Amen. At saka po yung ibig sabihin ng karakter ng Lord na siya ang El Shaddai. Ang ibig ko sabihin ng El Shaddai, the God of more than enough. Amen. Amen po ba? Amen. So makikita po natin dito, this is the purpose of the devil. And the purpose of God is to lift us up. It is the opposite of the devil. Dapat, meron tayong power kasi we cannot, and we are helpless to face the devil by ourselves. We are helpless. Kaya binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Ngayon, makikita po natin, eto ngayon, makikinig po kayo sa kapangyarihan, kasi po itong mga isinulat ninyo dito, sa kapangyarihan din ninyo na binigay ng Panginoon. Amen? Ito po ay mabubura lahat ng sinabi ninyo at matutupad lahat ng dinesire ninyo. Amen. Sabi ng Panginoon sa Luke 10:19, I am giving you the power. Thank you, God. Thank you, Lord. I am giving you the power to trample on the serpents and scorpions. Amen. Amen. Ito po yung kapangyarihan na to, sabi niya na tumapak sa mga kampun ng kadiliman. Tapos, meron pa siyang ibinigay sa ating authority. What's this? Matthew chapter 18. Matthew chapter 18, verse 18 and 19. Sabi niya rito, assuredly I say to you, si Jesus Christ ang sasalita, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. Again, I say to you, verse 19, if two of you, sabi mo two, tingnan mo yung katabi mo, two, ang mag-asawa, pinakamagandang mag-agree. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. If two of you agree on earth, nasaan tayo? Earth. Wow. So Lord, dito pa lang, gusto mo na akong pasaganahin. Amen po ba? Amen. Sino magsasabi sa inyo na ang pagpapala na kayamanan ay sa langit? Ang sabi rito ng Panginoon, anuman ang ipagbawal nyo rito sa lupa, nasaan ba tayo? Ipagbabawal sa langit. Amen. Hindi ba pinagbabawal na natin lahat ng pagkakautang natin? Amen. Anuman ang pagkawalan nyo rito sa lupa, papakawalan sa langit. Amen. This is authority. Amen.
At sabi niya, kapag dalawa ay nagkasundo dito sa lupa, amen, concerning anything, kahit ano ba, sabi rito, that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Makinig po kayo, meron po revelation ito. Eh, pastor, if to agree, at lagi kami nag-a-agree, umahanap ako ng ka-agree ko. Pero bakit walang nangyayari? Amen po ba? Amen. Kailangan ang ka-agree mo, mayroon din siyang kapangyarihan. Amen. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, dapat yung pupunin natin prayer partner natin, yung kagaya natin inclined sa Word of God. Huwag kayo kukuha ng prayer partner na tulog ng tulog. Amen po ba? Amen. Kailangan you must incline, both of you are inclined with the Word of God. If two agrees on earth. Amen po ba? This is what God is telling us. Concerning anything, it will be done by my Father in heaven. This is authority. Ano ba ang kingdom of God? Di ba madalas natin marinig yung kingdom of God? Amen po ba? Amen. Ito kung titignan natin sa Biblia, ano talaga ang kingdom of God? 1 Corinthians chapter 4. Ano ba talaga ang kingdom of God? Para maintindihan po natin. Ito po yung scriptural. 1 Corinthians chapter 4. Para makita po natin the kingdom of God. Lagyan po ninyo ng outline. This is the kingdom of God. Amen? Hallelujah. 1 Corinthians chapter 4, verse 20. Amen. For the kingdom of God is not in word, but in power. Nakita niya? Amen. Ang kaharian daw ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. For the kingdom of God is not in word, but in power. Ngayon, kung pagdudugtugtugin natin ito, sabi ng Panginoon, remember, for it is the Lord your God who gives you the power to get wealth. I need power to get wealth. Jesus Christ said, I am giving you the power to trample on the serpents and scorpions and all the power of darkness. At sabi rin ng Panginoon, whatever you bound on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Amen. Amen po ba? And now, according to 1 Corinthians chapter 4, verse 20, for the kingdom of God is not in word, but of power. Amen. Kaya nga po, may mga nagpipray, na kapag nagpipray, sasabihin, bakit yung sinabi niya ay nagkatotoo? Nakarinig na kayo ng gano'n? Amen. Nag-pray siya, di ba niya nakikita, pero nagkatotoo. Bakit? Kasi may kapangyarihan, yung nag-pray yun, na ibinigay ng Panginoon. The power is not within the person, the power comes from God. Kaya lang, ang pinagbibigyan ng power ng Panginoon ay yung karapat dapat. Amen. Siguro kayo kung aalis kayo sa malayong lugar, ang iiwanan lang ninyo ng magtitingin sa inyong mga obligasyon ay yung taong inaasahan ninyong karapat dapat lang. Amen. Ganon din ang Panginoon.